Noong unang panahon, may isang matandang mag-asawa na nakatira sa isang luma at maliit na bahay na malapit sa kagubatan. Masaya at payapa ang pamumuhay nila sa kabila ng hindi pagkakaroon ng anak. Isang araw, habang may ginagawa ang matandang babae sa kusina, Mahal, anong lulutuin mo ngayon? "Oh, mahal, susubukan kong gumawa ng gingerbread man." Magiliw siyang nagmasa at kinortehan niya ang tinapay ng hugis tao. Matapos niya itong mailagay sa hurno, umupo siya at hinintay maluto ang tinapay na mula sa luya. Nang maamoy niya ang masarap na tinapay sa kusina, isinuot niya ang kanyang guwantes at hinango ang gingerbread. Ngayon ay lalagyan niya ito ng palamuti. Ginawa niyang mata ang mga pasas at candy naman para sa cute na ilong. Gumamit siya ng krema upang gumuhit ng buhok at damit. At sa panghuli, ginawa niyang butones ang mga seresa. Pinagmasdan niya ang obra maestra. "Ang ganda ng gingerbread man ko! Pero parang may kulang." Tiningnang mabuti ito ng matandang babae. At, ang bibig! Nakalimutan ko ang kanyang bibig. Gumuhit siya ng bibig sa mukha ng gingerbread man. "Ayan! Ngayon, kumpleto na ang aking gingerbread man." May nangyari na di inaasahan. Salamat! "Oh, paanong nagsasalita ka?" Biglang tumayo ang gingerbread man. Oo, at kaya ko ring tumakbo. Biglang tumalon ang gingerbread man mula sa mesa, sa silya, tapos sa lupa. At mabilis siyang tumakbo palabas ng pintuan papunta sa hardin. "Naku! Hoy! Bumalik ka!" Tinawag siya ng matandang babae. Sumagot naman ang gingerbread man habang siya'y tumatakbo. Yan, takbo! Habulin mo ako, pero hindi mo ako maaabutan dahil ako ang gingerbread man. Lumabas sa hardin ang matandang babae at hinabol ang gingerbread man. Nakita ng kanyang asawa na tumatakbo siya. Hoy, bakit ka tumatakbo? Sumagot ang matandang babae habang tumatakbo. "Tumakas ang gingerbread man ko! Huhulihin ko siya!" Walang masabi ang matandang lalaki. Tumatakbo ang matandang babae, ngunit napakabilis ng gingerbread man na imposibleng mahuli siya. Dumaan ang gingerbread man sa bukid. Napansin siya ng isang baka. "Ooh! Tinapay! Mukhang masarap! Gusto kong makakain nun!" Nagsimula ring tumakbo ang baka at hinabol ang gingerbread man. "Hoy! Huwag kang tumakbo! Kakainin kita!" Yan, takbo! Habulin mo ako! Hinuli din ako ng matandang ginang. Pero hindi niyo ako maabutan dahil ako ang gingerbread man. Isang matandang babae at isang baka ang humahabol. Ngayon naman ay isang baboy ang nakakita sa gingerbread man. Oh, isang tinapay. Sakto, gutom na ako. Akin ka. Kakainin kita. Sinagot ng gingerbread man ng baboy habang tumatakbo siya. Yan, takbo! Habulin mo ako! Yung ginang at bakay sinusubukan pero hindi niyo ako maabutan dahil ako ang gingerbread man. Habang tumatakbo sila, si gingerbread man sa unahan, kasunod ang matandang babae, baka at baboy. Napansin ng manok ang gingerbread man habang naghahanap ito ng patuka. "Yun ang gusto kong pananghalian!" Kaya nakihabol na rin ang manok. "Tumakbo ka man, gingerbread man! Mahuhuli kita!" Yan, takbo! Habulin mo ako! Isang ginang, baka at baboy. Hindi ako mahuli. At ganun ka rin. Walang makakahuli sa akin dahil ako ang gingerbread man. Si gingerbread man sa unahan, kasunod ang ginang, baka, baboy, at manok. Lahat sila ay patuloy na tumatakbo. Ngunit matulin ang gingerbread man at malaki na ang agwat niya sa kanila. Napakasaya ng gingerbread man at ipinagmalaki ang sarili. Ako ang pinakamatalino at pinakamabilis na gingerbread man sa buong mundo. Oo, yan ako. Di ako magpapahuli kanino man dahil ako ang gingerbread man.
Ngunit di nagtagal, narating ng gingerbread man ang ilog. Napatigil siya dahil alam niyang maaari siyang matunaw sa tubig. Paano yan? Malapit na ang ginang, baka, baboy at manok. Sa sandaling yun, isang tusong soro ang lumitaw mula sa likod ng isang puno. Marunong ako lumangoy. Kung gusto mo, matutulungan kita. Pinag-isipan ito ng gingerbread man. Paano kung kainin mo ako? Huwag kang mag-alala. Ayokong kumain ngayon. Tutulungan na lang kitang makatawid. Pinagkatiwalaan ng gingerbread man ang soro. Tumalon siya sa buntot nito at humawak ng mahigpit. Lumusong sa ilog ang soro. Samantala, narating na ng matandang ginang, baka, baboy at manok ang ilog. At nakita nila ang gingerbread man na tumatawid sa ilog sa likod ng isang soro. Wala na silang magawa. Alam nilang hindi na sila makakahabol pa. Palalim na ang ilog, kaya aabutin ng tubig ang buntot ng soro. Hoy Soro, taas mo yung buntot mo, baka mabasa ako. Sumakay ka sa likuran ko. Mas ligtas ka dun. Sumampa sa likuran ng soro ang gingerbread man. Ilang sandali pa ng paglangoy habang lumalalim ang ilog. Lumulubog rin ang katawan ng soro sa tubig. Baka abutin ka ng tubig dyan at mabasa ka. Dito ka sa ibabaw ng ulo ko. Medyo mas mataas dito. Umakyat sa kanyang ulo ang gingerbread man. Ipinagpatuloy ng soro ang kanyang plano. Nilubog niya ng konti ang ulo sa tubig. Naku, masyadong malalim ang ilog. Lumulubog ako. Alam mo, mas ligtas ka dito sa ibabaw ng ilong ko. Kaya tumungtong sa ilong ang gingerbread man. Nang malapit na sila sa baybayin, biglang hinagis ng soro ang gingerbread man sa hangin at binuka ang kanyang bunganga. Ngunit habang nasa taas ito, isang lumilipad na uwak ang tumuka sa gingerbread man. Tulalang nakatingala na lang ang soro na bukas pa rin ang bunganga. Naghintay ang gingerbread man na makalayo sila ng uwak. Saka siya nagtanong. Kumakain ba ng tinapay ang mga uwak? Nang magsalita ang uwak, nahulog ang gingerbread man at nagsimula siyang tumakbo ulit sa bilis na makakaya niya. Takbo sa pinakamaturin na makakaya nyo. Isang ginang, baka, baboy, manok, soro at uwak. Sinubukan akong hulihin pero walang makakayang humuli sa akin dahil ako ang gingerbread man. Patuloy na tumakbo ang gingerbread man at hindi ito tumitigil. Kung makakakita ka ng isang tumatakbong gingerbread man, huwag mo nang subukan pang habulin siya. Dahil siya ang gingerbread man. At walang sino man ang maaaring makahuli sa kanya. Isang araw, sa isang maaliwalas na kagubatan, ang batang si Cheppy at ang kaibigan niyang si Teddy Bear ay sinusubukang pagalawin ng mga dahon sa lupa sa pamamagitan ng pag-ihip. Oh, nanalo ako! Nanalo ako! Teka lang kaibigan kong oso, sabay na lumipad ang mga dahon natin at lumapag sa parehong lugar. Tingnan mo oh. Ay, oo nga. Eh di, pareho tayong nanalo? Oo, 2-2. Gustong-gustong kasama ni Cheppy ang kaibigang oso. Sa tuwing magugutom siya, uuwi siya sa kanyang mga magulang at magkakasama silang kakain ng mga prutas ng kagubatan. Sa loob ng maraming siglo, nanirahan sa kagubatan ng mga ninuno ni Cheppy kasama ang mga hayop. Kaya ang mga kapitbahay nila ay isang giraffe at isang leon. May mga araw na nakaugalian nilang yakapin ng mga puno at sa pamamasyal ni Cheppy, habang niyayakap ang bawat punong madaanan niya, nakarinig siya ng kakaibang iyak. Maingat siyang naglakad, nakikinig kung saan nanggagaling ang tunog, at sa wakas ay nakita niya ang isang bata na umiiyak. Ho! Sumaiyo ang pagbati ng kagubatan at hangin. Ha? Sino ka? Ano ibig sabihin ng ho? Lahat ng narito ay aking tahanan at ganito kami bumabati. Ho!
Os, nakatira ka sa kagubatan? Oo, ako si Chepi. Ikaw, anong pangalan mo? Coco. Pero hindi ko gusto ang pangalan ko. Coco? Ang ganda naman. Sa wika ng kagubatan, ang ibig sabihin ng Coco ay mabituin na gabi. Talaga? Oo, ang pangalan ko naman ay Hango sa diwata na may kumikinang na pakpak. Alam mo, diwata na may makinang na pakpak. Naliligaw ako. Namamasyal kami ng pamilya ko sa kagubatan, pero napahiwalay ako. Siguradong hinahanap na nila ako. Pwede mo ba akong tulungan? Waki-guki! Ano? Ibig kong sabihin, syempre tutulong ako. Walang mas nakakaalam sa kagubatang ito kesa sa akin. Nagsimulang maglakad sina Chepi at Coco sa kagubatan. Paano ka nakakalakad ng walang sapatos? Di ba masakit sa paa? Sapatos? Ano yun? Tulad ng suot ko. Tingnan mo. Para hindi ka matinik sa paa. Aha! Paka-paka ang tinutukoy mo. Hindi kami nagsusuot ng paka-paka sa mga araw ng pagyakap sa puno. Dahil ang ating mga paa ay kaibigan ng lupa. Labis na humanga si Coco sa buhay ng kanyang bagong kaibigan. Tulad ni Chepi, yumayakap na rin siya sa mga puno. Pagkaraan ng ilang sandali, isang itim na panther ang lumitaw sa harap nila. Ah! May panther! Tumakbo na tayo! Habang takot na umaakyat si Coco sa puno, napahagik-gik naman si Chepi. Ano pang hinihintay mo, Chepi? Takbo na! Baka mahuli ka niya! Kalmadong lumapit si Chepi sa panther at binulungan ito. Niyakap niya ang panther at sumakay sa likod nito. Hindi makapaniwala si Coco sa kanyang nakita. Tutulungan tayo ni Panther muna. Mas mabilis nating mahahanap ang pamilya mo kung magkakasama tayong kikilos. Kahit kinakabahan, dahang-dahang lumapit si Coco sa Panther na si Muna. Hinalikan ni Muna ang pisngi ni Coco. Kapag gusto mong tumigil, sumigaw ka lang ng pakuna. Sakay sina Chepi at Coco. Napakabilis ng takbo ng Panther na lahat ng salagubang na madaanan nila ay natatangay ng hangin at napapabaligtad. Maya-maya, nakarinig si Chepi ng himig habang tumatakbo si Panther muna sa masukal na kagubatan. May narinig akong fay-fay. Magdahan-dahan tayo. Bakuna! Dahang-dahang huminto si Panther muna. Ano ibig sabihin ng fay-fay? Shh! Himig ang ibig sabihin ng fay-fay sa wikang kagubatan. Habang tahimik na naglalakad sina Chepi at Coco, nakita nila ang isang higanting oso. Yan. Oo, isang oso. Hindi. Yan ay aking harmonika. Harmonika? Ano yun? Yung instrumentong pangmusika na hawak ng oso. Nakakagawa siya ng himig dito. Ibig kong sabihin ay fay-fay. Baka nandito sa paligid ang pamilya ko, Chepi. Lumapit si Chepi sa higanting oso at tinanong kung saan niya nakuha ang harmonika. Sinabi ng oso na napulot niya ito sa papuntang sapa. Puntahan natin ang bati-bati, Coco. Halika na! Ano? Oh, kailangan mong matutunan ang wika ng kagubatan, Coco. Sumakay uli sina Chepi at Coco kay Panther muna at nagtungo sila sa daan patungo sa sapa, ang tinutukoy na bati-bati. Maya-maya, narinig ni Coco ang sigaw ng mga magulang niya. Tulong! May tao ba dyan? Pakiusap! Tulungan niyo kami! Boses yun ng nanay at tatay ko. Bilisan natin. Sa wakas ay narating nila ang gilid ng maputik na sapa. Naroon nga ang nanay at tatay ni Coco, ngunit lumulubog sila sa kumunoy. Nanay! Tatay! Coco! Naku, Coco! May panther sa likod mo! Huwag ka pong mag-alala. Tutulungan ka namin. Nakita ni Chepi ang isang kaibigang unggoy na nakatingin sa kanila sa itaas ng puno. Ho! Maymay! Pwede mo ba akong hagisan ng mahabang mapaya? Humingi siya ng mahaba at matibay na lubid. Anong ibig sabihin ng mapaya? Ibinigay ng unggoy kay Chepi ang pinakamatibay na lubid.
Hinawakan ni na Panther muna, Chepi at Coco ang dulo ng lubid at inihagis naman ang kabilang dulo sa magulang ni Coco at pinagtulungan nilang iligtas sila sa kumunoy. Agad-agad na niyakap ni Coco ang kanyang mga magulang. Natakot ako na hindi ko na kayo makikita pa. Masaya si Chepi na makitang magkakasamang muli ang pamilyang ito. Hindi mo ba kami papakilala sa kakaiba mong kaibigan, Coco? Hindi naman siya kakaiba. Siya ay diwata na may kumikinang na pakpak. Pero kaibigan niya ang mga hayop at marunong siya ng wika ng kagubatan. Ikinagagalak ko pong makilala kayo. Sana magkita ulit tayo balang araw. Huwag mo nang kalimutan magsuot ng paka-paka ha. Sumakay si Chepi kay Panther muna at umalis na. Paalam, Coco! Mabituing gabi! Habang pauwi si Coco at kanyang pamilya, nasa isip pa rin niya ang mahiwagang kagubatang ito. Pagdating niya sa bahay, pumasok agad siya sa kwarto at sa kanyang mesa, isinulat niya sa kanyang tala-arawan ang mga salitang natutunan niya sa wikang kagubatan. Dahil nauunawaan niya na ang pag-aaral ng ibang wika ay pag-aaral ng ibang buhay. Ho,